Guys, welcome to my video for today. So ito gawa lang ako ng maikling video. Yung gagawin yung topic ngayon about ulit sa Iglesia ni Cristo. So about to sa kumakalat na utang niya. So may nag-comment sa akin kasi nung nakaraan about to sa kung totoo ba na demonyo ang gumagawa niyan sa INC ang nagpapakalat na ng maring impormasyon na lalo-lalo na may utang ang Iglesia ni Cristo na may malaking utang kahit fake news din naman yun. Kasi kung susumahin mo talaga, napakalit nung sinasabi nilang utang ng iglesia kung ikukumpara mo sa pera ng iglesia. Wala pa sa muta yun Kasi doon lang sa United States at saka sa Amerika. Kasi may nag-comment sa akin gawain daw ng demonyo yan Kaya may naisipan ko itong Kasi ang paninira talaga sa isang relihiyon o sa isang samahan na wala namang ginagawang mali, okay lang sana kung tama at may ebidensya, pero kahit na may ebidensya, pagpalagyan na nga natin may utang yung Iglesia ni Cristo, pero kung tutuusin, hindi naman tayo magbayad kung sakali man. Kung sakali lang natutuwa, hindi naman tayo yung magbayad. Pero ako, ang tinatayan ko sa inyo, bilang dating Iglesia ni Cristo, 100% yan, walang utang ang Iglesia ni Cristo. Ang pamunuan ng Iglesia ni Cristo, hindi nangungutang yan. Bagkus sila pa yung tumutulong sa mga mahihirap, lalo sa ibang bansa. Sa South Africa. Pero yung sabi yung kumakalat na nangungutang, hindi. Lalo fake news. Kasi ang paggawa naman talaga ng fake news at pagsasabi ng mali or paninira lang din, gawain talaga ng demonyo yan. So ito, tingnan natin to. So, bakit gawain ng demonyo ang paninira at magbalita ng fake news sa Iglesia ni Cristo? So, tingnan natin Ang palilitin ko. Sige. Palilitin ko yung video ko. So yan. Bakit gawain ng demonyo ang paninira at magbalita ng fake news sa Iglesia ni Cristo? Ang paninira at pagkakalat ng fake news ay tinuturing na gawain ng demonyo sa konteksto ng Iglesia ni Cristo dahil ito ay nagdudulot ng pagkawatak-watak, pagkakalito at pagkasira ng reputasyon ng simbahan. Ang mga ganitong gawain ay taliwas sa mga aral ng Diyos na nagtuturo ng katotohanan, pagkakaisa at pagmamahalan. Tama din naman ang paninira. So ito yan May mga pagkakataon na ang mga kumakaaway sa Iglesia ni Cristo ay gumagamit ng kasinungalingan at maling impormasyon upang sirain ang imahe ng simbahan at lituhin ang mga miyembro nito. Ang ganitong mga gawain ay hindi lamang nakakasama sa simbahan kundi pati na rin sa mga taong naniniwala at sumusunod sa mga aral nito. Kung may mga tanong ka pa o nais mong pag-usapan, ang iba pang bagay nandito lang ako para tumulong. So yun Ang patuloy na paninira sa Iglesia ni Cristo, yun ang nakikita ko dito So yun Okay. Saan sa Bible? Saan makikita sa Bible? Sa Bible naman natin tingnan sa Bible. So ayan, tingnan din natin Saan makikita sa Bible na gawang demonyo ang paninira at makademonyong gawa para sira ng INC? So ito yan Maraming talata sa Biblia ang naglalarawan ng paninira at pagpapakalat ng kasinungalingan bilang mga gawaing masama at makademonyo. Narito ang ilang halimbawa. Kawikaan. So 6:16-19, may 6 na bagay na kinapupuutan ng Panginoon, 7 na kasuklam-suklam sa kanya lalong mga mata, sinungaling na dila, mga kamay na nagbubuo ng walang salang dugo, pusong kumakata ng masasamang akala, mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan, sinungaling na saksi na nagsasalita ng kasinungalingan at ang naghahasik ng pagtatalo sa magkakapatid. So yan naman Efeso 4:31, alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pagbubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. So yan, Kawikaan 16:28. Ang magdarayang tao ay nagkakalat ng pagtatalo at ang mapaghatid dumapit ay naghihiwalay ng magkakaibigang matalik. So ito yan
Awit 31:13. Sapagkat aking narinig ang paninirang puri ng marami, kakilabutan sa bawat dako, samantalang sila'y nagsasanguniang magkakasama laban sa akin. Kanilang pinagsisikapang alisin ang aking buhay. So yan na. Ang mga talatang ito ay nagpapakita na ang paninira at pagpapakalat ng kasinungalingan ay mga gawang kinukundina ng Diyos at itinuturing na makademonyo dahil ito ay nagdudulot ng pagkakawatak-watak, pagkakalito at pagkasira ng reputasyon ng mga tao o organisasyon. So yun. Ayun nga guys, pag nagsinungaling ka at paninira ka, doon mo makikita. So i-search nyo lang to guys kung tama rin to, kasi ako sinearch ko lang din to. Ito yung mga makagawang demonyo na ayaw ng Panginoong Diyos. So hanggang dyan lang aking video for today guys. Maraming salamat guys. Hanggang sa aking mga susunod na video.